Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Engineer X. So, CE Board April 2023 HGE. So, gagawan lang natin ng solution or explanation yung nasa CE ref, no? Ayan. So, HGE ito. Number 1 muna tayo. A trapezoidal canal has a bottom width of 6 meters and a side slope 2 horizontal to 1 vertical. When the depth of flow is 1.2 meters and the rate of flow is 20.4 cubic meter per second, A. Compute the specific energy in meters. B. If the roughness coefficient N is equal to 0.015, obtain the slope of the canal using Manning's formula. C. Compute the average shearing stress at the boundary over the surface of the channel in Newton per cubic meter. So anyway, ang topic na to is open channel. Tama. So ang given sa atin, ang given sa atin is Q is equal to 20.4 cubic meter per second. Okay? At isa pang given dyan is yung dimensions natin. So, i-drawing natin, no? Ito. So, yan si 6 meters. Trapezoidal siya. So, ganyan yung drawing natin. Palitan natin ng kulay itong taas. Ayan. Okay. So, yan na, no? So, ito is 6 meters. Ang ating slope is 2:1. 2 horizontal daw, tapos 1 yung vertical. Given na ang depth of flow natin is 1.2. So, huwag kayong magkakamali na gawin yung dimension itong 1 to 2 na yan, no? So, slope lang yan. So, hindi pa yan yung mismong dimension. Ang depth of flow natin is 1.2 meter. Okay, yan yung tunay na dimension ng ating trapezoid, no? 1.2 pataas. So, since ang slope natin is 1:2, ibig sabihin, doble nung ating depth etong side na to. Doble yan, di ba? So, ibig sabihin, times 2 ko yan, 2.4. Okay? Same is true dun sa kabila. Palitan natin ng kulay sa kabila. So, ito, 2.4 to. At ito, 1.2. So, huwag yung gagawin dimension tong 1:2 na to, no? Slope lang yan. So, anyway, ayan na yung ating trapezoidal na canal. Ayan. So, ito yung ating water table. Okay. So, itong buong to, yan yung ating canal. Okay. So, yan yung given, no? Compute the specific energy. So, yan yung unang tanong natin. Compute the specific energy. Ano daw yung energy na yan? So, kung matatandaan nyo, Bernoulli's, pero sa pipe, di ba meron tayong tinatawag na potential head, kinetic head, plus Z elevation or elevation head. Sa open channel, yung pressure head na yan, no? Sabihin natin rho G, siguro yan, no? Yung pressure head na yan, ano mangyayari sa pressure head? Open channel, no? So, ibig sabihin, open siya sa atmospheric pressure. Ibig sabihin, zero yan, no? So, ang kailangan lang natin dyan, actually, is yung velocity head, V squared over 2G, plus yung depth natin, or yung Z, elevation head. Okay, so nawala lang sa pressure head. Yun lang kaibahan. Ngayon, kung titignan natin yung mga given natin, Q ang given, yung dimensions ng ating trapezoid given, pero wala pa tayong V. So, hindi pa natin masolve to. So, ibig sabihin, ano ba yung formula ni V? Diba, Q is equal to AV yan? Area times velocity. Tama ba? Given ba tayo ng Q? Yes, given tayo ng Q. May area ba tayo? Pwede natin masolve, no? Area. So, try natin solve yung area. Ano ba yung area? Since parallel yung dalawang width natin, yung taas at baba, no? Ito at saka ito, parallel yan. Ibig sabihin, pwede kong gamitin yung i-average lang natin yung dalawang width times mo ng height. So, ibig sabihin, ano to? 6 to, diba? Plus ko ng 2.4 dito sa taas. Plus ko ng 2.4 dito. Yan yung width sa taas. So, pag in-average ko, 6 plus yung width sa taas, 6 plus 2.4 plus 2.4. Okay. Divided by 2. Average nga, diba? Times ng height. O yung depth natin na 1.2. Ang lalabas dyan is 10.08. Okay.
Burahin ko na. Pwede rin namang isang rectangle tapos dalawang triangle. Diba? Kung clip mo. So, ibig sabihin, 6 times 1.2 plus ko ng dalawang triangle. Ano ba yung area ng isang triangle? 1/2 base times height kasi right triangle yan. Base natin, sabihin natin 2.4. Height natin 1.2. Dalawang triangle yan. So, times natin ng 2. At kung computing nyo yan, 10.08 din yan. So, dapat pareho lang yan. Okay. Okay ba? Ayan. So, area lang yan. 10.08. So, ilagay na lang natin dito. Area is 10.08 meter squared. Okay ba yan? So, pag sinalpak natin yan, yung Q natin 20.04. Tama ba? 20.4. So, mali ako, no? So, 20.4 pala. Oops, nabura lahat. So, ang Q natin, 20.4. Area natin is 10.08. Ano yung magiging velocity natin? So, velocity natin is equal to ano? 20.4 divided by 10.08. 2.024. So, 2.024 meter per second. Ayan. So, yan yung velocity natin. Makakompute na ba natin si energy? I think pwede na, no? So, energy is equal to V squared 2.024 squared, tama, 2 divided by G, gravity, no? Plus depth natin, na 1.2, di ba? Depth natin is 1.2. Ang energy natin in terms of meters, 2.024 squared, 2 times 9.81 plus 1.2. Mapapalabas natin is 1.41 meter. Okay. So, yan yung answer natin for letter A. So, may problema ba tayo dyan? Wala naman, no? So, tandaan nyo, specific energy known sa open channel, natanggal lang si potential head. Okay. Okay. Letter B naman tayo. If the roughness coefficient is n is equal to 0.015, obtain the slope. So, Manning's formula, ano bang formula ni Manning's? Velocity is equal to 1 over n r raised to 2/3 s 1/2. Tama? So, ano ba yung given dyan? Hinahanap natin si S. Velocity na compute na natin. R, wala pa, no? Si R ang kailangan natin. Si R is the hydraulic radius. Kung matatandaan nyo, area over wetted perimeter yan. So, hindi lang basta-basta ang perimeter yan. Wetted perimeter yan, no? Ng channel. So, ano ba to? Ang area, meron na tayo. 10.08. Ano tong perimeter na to? So, yun yung susunod na tanong. So, alalahanin natin, no? Na pag sinabing wetted perimeter ng channel, eto lang yun, no? Eto. Huwag yung isama yung taas kasi tubig yun, no? Hindi nakasama ng channel yun. So, perimeter na ito, yung mga sides ng ating trapezoid. Na hindi kasama yung taas, okay? So, ang unang tanong dyan, ano ba tong naka-slope na yan? Ano ba yung length na yan, no? Hypotenuse lang yan, di ba? So, kung hypotenuse lang yan, ibig sabihin, ito, no? Itong length na yan, ano to? Square root lang yan, no? Sides natin. Square mo yung 2.4, square mo rin si 1.2. Ano to? 2.4 squared plus 1.2 squared. 2.683. 2.683 meters. Yung isang side. Okay? So, ibig sabihin, ang wetted perimeter natin, 2.683. Dalawang slope yan. So, times 2. I-plus mo pa yung width, yung baba, na 6 meters. Ano ang R natin, ang hydraulic radius natin? So, hindi kasama yung taas, ha? 10.08, 2.683 times 2 plus 6. At ang makukuha natin hydraulic radius, 887. Okay. May problema ba tayo dito? Wala naman, no? Suburahin ko na to. Nasolve na natin. Ayan. So, ayan yung si R. Si S ang kailangan natin. Tama. Velocity given na yan, no? Given. Nasolve na natin. 2.024. Tama ba? Is equal to 1 over n. Ang ginamit sa PDF, 0.014. Pero gagamitin ko yung given, no? 0.15.
Okay, para magamit natin yan. 887 2/3 times ko ng S 1/2. Okay, so shift solve na lang to, no? Ano yung S? 2.02 for alpha equals 1 over 0.015 0.887 raised to 2/3 alpha x 1/2 shift solve. Oops. 2.024 alpha equals, kamali tayo ng type, so ang S natin is 0.00100 yun, 82. So yan, no, magkaiba to sa PDF kasi iba yung ginamit nating N. So yan yung ating sagot. Okay. Okay ba? So wala namang problema. So burahin natin kasi wala tayong space. Hindi ko buburahin yung S dyan kasi alam ko gagamitin natin yan. Ayan. So letter C. C na tayo, C. Compute the average shearing stress. So shearing stress dyan is gamma RS. So memorize na lang, no, gamma RS. Yung gamma niyan yung dapat yung liquid. Since open channel na water lang naman ito, gamma natin dito is tubig lang, no? So tau is equal to gamma 9.81. R, nasolve na natin yung R, di ba? 0.887. S natin is 0.001082. And yan, yung ating tau. So 9.81. So according to this, ang tau natin 0.0094111. I think this is kilonewton